Simula noong nilabas ang Triumph Trident 660 way back, kailan ba? 2021? Naging bike's favorite to ng karamihan dahil na lang sa retro style looking ng bike at sa triple cylinder engine. Pero aminin natin, may mga kailangan pa rin talagang ma-improve sa bike. Pero ngayong 2025, nagkaroon ng update ang bagong Trident. Boys and girls, this is the 2025 Triumph Trident 660. Oh, come on! Sino bang may ayaw sa triple ng Trident? Andun yung power sa lahat ng rev range from low end to top end. At maganda tumunog. Niretain nila ang 600cc displacement, naka-liquid cooled, 12-valve, 6-speed double overhead cam, 3-cylinder engine na may 81 horsepower at 10,250 RPM at 64 Nm of torque at 6,250 RPM. Fuel tank capacity is 14 liters, wet weight is 190 kilograms at ito ang best part, mabibili nyo for an SRP of 524,000 pesos. Yes, walang price increase kumpara sa last year's Trident Tribute Edition. For 2025, as you can see, wala masyadong nabago sa itsura niya. Kasi wala talaga. Though, nagkaroon ng mga bagong tech at features. May bagong cornering ABS at traction control sa tulong ng impormasyon na nababasa ng 6-axis IMU para makalculate ang lean angle, brake pressure at throttle position. Ina-adjust nyo yung engine at braking parameters para ma-ensure ang optimum performance at safety sa bawat brake at acceleration. Meron na rin cruise control para sa hayain na biyahe in straight open roads. Meron na ding shift assist o kung tawagin natin ay quick shifter. This is bidirectional, up and down pwede. Upgraded suspension, yung dating Showa 41mm upside down fork, and upgrade nila to Showa separate function big piston forks na may 120mm wheel travel. And also additional sport mode, yung dating rain at road lang na option nyo, may sport mode na. Meron ding 4 na color scheme, isang cosmic yellow, cobalt blue, jet black, at itong nakikita nyo nasa harap nyo na Diablo red. So far, yun lang po ang bagong update para sa 2025 Trident. Yung itsura niya, ganun pa rin naman. Para sa mga bago pa lang sa bike na to, isa-isay na rin natin. For the tank, andun pa rin yung medyo round tank. Meron ng cutout para sa mga tuhod natin para mas maganda yung stance natin while riding. And meron tayong aluminum logo ng Trident, oh. Ganda. Also, may Triumph logo sa magkabilang gilid, black tank na may pula dito sa bandang to na may stripes ng puti. And itong stripes na to, extended hanggang dito sa gitna. This is plastic, by the way. Siguro para iwas gas-gas na rin, maglalagay na lang ako ng tank pads. Tank grips, di naman natin kailangan kasi meron na kayong cutout. May maliit na fairing na may logo ng 660 dito sa gilid ng radiator. By the way, hindi po kasama tong slider na nakikita nyo ngayon. This is already aftermarket. Dahil demo bike to, kailangan nilang lagyan ito. For the seat, ganun pa rin. Hindi na bago. One-piece seat na medyo manipis tong part na to para kahit papano. Kapag nasa traffic light tayo at para sa mga beginner, madali nyo may lapat ang dalawang paa nyo sa sahig dahil sa kung gaano na lang kanipis yung part na to. And for the pillion seat, ganito lang po. Wala pong fender, walang turning light dahil binaba nila. Ayan. Actually, ganito pa rin naman yung itsura ng luma pero naka-hanger type to sa may swing arm. So, malinis tignan yung tail end nyo. LED tail light na malinis tignan na may maliit na badge ng Triumph dito. At high quality fender dito sa baba. Ganda nito. Itong gusto ko sa Trident eh. Hiniwalay nila yung fender. Of course, LED turning light as well. Ito, sturdy itong LED nyo. Rock solid to. So, hindi mag-wiggle to while riding. Medyo mahabang stem para sa pillion footrest at aluminum heel guard. Nice. At metal foot pegs. For the frame, ganun pa rin. Tubular steel prevetor frame. Hindi na bago to. For the front end, yan.
Round LED classic headlight para sa ating front end. Ganda. Katulad ng taillight, meron ding maliit na badge dito sa harapan. Nasubukan ko to sa gabi at maliwanag naman siya. Medyo maliit na turning light sa harapan. Nice. Gusto ko to. Hindi yung masyadong nakaluwa na turning light. Ingat lang sa part na to kapag nasanggi. Ayan o. Just imagine masasanggi to. For our dash, isa to sa paborito ko sa Trident. Ang ganda ng material na ginamit dito para bang Gorilla Glass. So dito sa taas ang ating tachometer in black and white. Fuel indicator, gear indicator, at speedometer. Also, we do have information and other stuffs dito sa baba. Right now, dito tayo sa service interval. Huwag nyo lang muna pansinin itong wrench icon na to kasi due na to para sa PMS eh. So para magalaw natin tong part na to, meron tayong mga buttons dito sa left handlebar. Right now, dito tayo sa service interval. Pag pindot natin yung baba, yung brightness. Also, gear indicator. Gusto nyong ganito iset habang riding, pwede rin naman. Also, clock and outside temperature. RPM indicator, pwede nyo rin makita. Also, pwede nyo i-connect ang dash nyo through your mobile phone. Pwede kayo mag-play ng music, pwede kayong mag-answer ng calls. Pwede adjust yung volume. Also, meron tayong turn-by-turn navigation. What? So, ito paano hindi natin kailangan pang maglagay ng mga phone sa handlebar para mag-Waze o mag-Google Map. And for the main menu, pindutin lang natin tong button na to, tong check button sa left handlebar. Mapupunta tayo sa riding modes. Yes, tulad na sinabi ko sa inyo kanina, meron tayong 3 riding modes. Siyempre, kapag naulan, malakas ang traction at medyo ikakalma niya yung power ng bike. Dito tayo sa rain mode. At road mode, ito ang masabi kong pang daily mode. Kumbaga nasa saktuhan lang lahat traction tsaka power modes nyo. And also, sport. Bike setup, TSE, yes, iwan natin enable to. Indicators, automatic lang. Traction control, naka-on naman. Service. For the trip setup, pwede natin reset ang trip 1, trip 2. Dito po yun. Display setup, brightness, visible trees, shift indicator. Yan, kung ano-ano pa. Bluetooth connectivity, yes, calls, devices, notification, at name BT unit. Okay. Anyway, hindi ko na masyadong kakalikutin to. At reset to defaults. That's for our dash na may mga ibang indicators sa mga gilid tulad nitong check engine indicator or malfunction indicator, low oil pressure indicator, ABS indicator, at neutral light. Itong mga boxes na to, may mga magpa-pop up dyan kung anong mga mali sa bikes nyo or for example, kailangan nyo na magpagas, lalabas yung icon dito para sa fuel. Wide handlebar na may aluminum badge ng Triumph dito sa gitna ng cockpit. To the right, we have our kill switch and ignition switch. Dito sa Triumph Trident, hindi nyo mabubuksan ng pindot lang dito sa ignition switch. Kailangan nating sabayan ng clutch. And hazard button dito sa baba. Alam nyo, ang ganda ng material na ginamit nila sa plastic ng mga switches. Repeat throttle na naka-ride by wire. Yes, hindi po kable to. At adjustable po ang brake lever in 5 levels. Ayan, dito na siya i-adjust. Sporty mirror, di nila ginawang bilog tulad ng mga ibang nakikita natin dito sa bike. To the left handlebar, ito po ang ating cruise control button. Yes, ito po ang bagong button para sa bagong Trident. High beam and low beam. Ito na rin nagsisilbing passing light ng bike. Arrow button for our dash. Itong check button, I think ito yung okay button nyo. Turning switch, busina. At mode button para easy access sa mga riding modes natin. For the suspension, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, gumagamit ng bagong Showa separate function big piston forks. Maliit yung fender Pero may kabaan naman sa parting to. Of course, dahil nasa middleweight bike tayo, 310mm dual disc na may 4-piston Nissin calipers. Also, we have ABS harap at likod. Wala pa po tayong radiator guard para sa bagong Trident. Alam nyo, sana sinama nila yun no? 3-cylinder engine, 1, 2, 3. Sabayan mo pa ng underbelly exhaust for that neat look. Diba? Solid swing arm na may single piston Nissin caliper dito sa likod. Alam nyo, ang ganda ng itsura ng 17 inches alloy wheel niya I mean, yung mga spoke na design, napaka-sporty. Showa monoshock suspension sa rear na may 130mm travel. And by the way, adjustable po ang preload nyo dito. At for our stock tire, gumagamit ng Michelin Road 5. Yes, ganda talaga ng tread pattern kapag Michelin na gumagamit ng stock tire na 180/55 dito sa rear. Yes, malaki-laki na po ang gulong niya sa rear. At 120/70 naman dito sa harap. Iba pa pong features ng bike, we do have assistant slipper clutch for that smooth gearing at hindi mag-wild ang bike kapag nag-downshift tayo in high RPM. Also, self-canceling indicators ito para sa mga makakalimutin tulad ko na lagi nakakalimutang naka-on yung turning light natin kapag lumiliko. At so far, yun lang. Hindi ko napapakita sa inyo kung anong nasa ilalim ng bike dahil wala rin naman kayo mailalagay dito Ang nipis by the way, meron tayong maliit na cutout dito sa likod Ngayon ko lang nakita to Kahit pa paano may kakapitan sila. So dahil familiar na tayo sa bike,
Tara na sa first ride. First ride sa bagong Triumph Trident 660. Ngayon na lang ulit pagkatapos ng ilan ba? 4 na taon? Ay hindi, way back 2022 gumawa tayo comparison dito tsaka sa CB650R. Tignan natin kung magagawa pa natin para sa 2025. Pero ganun pa man, ang ganda niya pa rin, no? Actually, ang compact ng itsura ng Trident no? Ang ganda ng tail section, no? Hiwalay na fender, tapos ang linis ng tail end nyo. For the new Trident, ito ang tsura ng mga colorway nila. Black, tapos iba-ibang kulay. May blue, may yellow, may black dito sa part na to. Tapos may stripe ng white. In yung harap, yes, retro looking headlight, round headlight. Puro bilog, front end. Yung display nyo, yung tangke, yung itsura ng puan. Yung gulong, bilog talaga yan. Unang upo para sa 2025 Trident. Okay. Namiss ko to Alright, seat height is 805mm. Para sa akin, standard seat height to para sa mga average Filipino height. Di ganong katangkaran, pwede sa inyo to. Also, nipis kasi ng part na to So, every time na ilalapat nyo yung dalawang paa nyo sa heg, sa mga traffic light, madali lang. Also, pag nag-alangan kayo, for example, ganyan. Yan diba? Para sa inyo, kamusta ba ang itsura natin sa Trident? Alright, start na natin para makalis na tayo. Ganda talaga ng display nito. Ang linis Boop. Oo nga pala, Triumph nga pala to. Clutch muna. Ow! Alam mo, mas maganda yung tunog niya, yung bitaw ng buga niya kapag naka full system exhaust na kayo Ngayon mabait pa Alright, right now riding mode natin nasa rain. Ba't ka nasa rain? Siguro stick tayo sa road. Mamaya subukan natin sport. Traction control, on and off lang naman to. So far yun lang. Mirror, tigas yung mirror niya. Okay, tara. Mas bago natin pasukin ang paboritong spot para sa first ride, sa test ride, we would like to thank Sir Don of Triumph BGC. Dahil po sa kanya ay masusubukan natin ang bagong Trident. Ang ganda na sila nag-araw Alright, let's go. Okay. Kung meron man akong hinaing sa lumang Trident, una kong gusto kang malaman agad dito sa bagong Trident, yung throttle response. Para sa mga former user at nakagamit na ng Trident before, ang isa sa mga ayoko sa kanya yung delay ng throttle response. I mean, bawat piga mo, huli yung response huli yung rev, huli yung power, huli yung pakiramdam. And as for the new Trident, dahil nagkaroon ng konting tweaks tong bike na to, they somehow found a way na masolusyonan yung issue na yun. And ngayon, so far, naramdaman ko sa kanya, hindi na siya delay. Just like the new Daytona 660, responsive na siya So, yes. Ngayon, sabihin ko sa inyo, hindi na po delay ang bagong Trident. As for Triumph, majority kasi ng mga target market para sa Trident para sa mga beginners. Kung ginawa nila, nilagyan nila ng onting delay para may alalay na rin para sa mga newbie rider. Ewan ko, pero para sa akin, hindi dapat ganun Pero ngayon binago nila. So at least di na delay. Alright, so here goes the bike. We are in a slightly sporty riding position. I mean, we are in a naked bike. Medyo upright yung likod natin, slightly forward. Sport position po yung location ng mga paa natin sa foot pegs. And as for our main seat, yung pakiramdam natin, medyo narrow seat. Manipis yung pakiramdam ng upuan niya, pero bandang likod naman makapal na. So para sa akin, okay yun, maganda yun. And medyo malapit tayo sa cockpit. So yes, nasa naked bike tayo na medyo sporty ang ergo, pero mataas naman yung handlebar. Okay, go guys, go guys. Teka, ba't ba ako nagka-clutch? Meron na nga pala tayong quick shifter. Ayan sarap Down shift. What? Ano to? Ba't may mga lumilipad sa... hindi, may nasusunog dun. And anyway, balik tayo sa bike. Buti naman nilagyan nila ng quick shifter and Trident. Kasi kung magpapa-install ka pa nito aftermarket part ng quick shifter, gagastos ka pa ng sabihin nating 20,000, 25,000.
Di biro yun ha. And as stock sa 2025, may quick shifter na kayo. Downshift, second gear, corner, yun ang sinasabi ko. Sarap sa corner ng bike. By the way, meron tayong corner yung ABS, which is nice to know. Pero mabalik pa rin tayo sa quick shifter. Gusto kong pag-usapan to. Alam niyo, quick shifter, hindi naman necessarily kailangan nyo sa isang bike. Ang problema lang, kapag naranasan mo nang mag-quick shifter, babalik at babalikan mo yung pakiramdam. Kasi sobrang sarap sa feeling, hindi ka napipiga sa clutch. Every time na magpapalit ka ng gear, nasa high RPM ka, 4th gear, 5th gear, 6th gear, shift. Yan oh. Millisecond lang nakapagpalit ka na ng gear. And for its engine power, gaanong mo to? Grabe to. 3-cylinder, paborito kong engine sa lahat ng makina. Ewan ko sa inyo, pero 3-cylinder. Ito yung tinatawag kong jack of all trades eh. For the Triumph Trident, 90% of maximum torque of the bike mararamdaman mo in all the rev range. Ganun po kasarap gamitin ng Trident. Di katulad ng mga 4-cylinder na in lower RPM, wala masyadong sipa. Kahit ilang displacement pa, basta 4-cylinder engine, mahina sa arangkada. Pero dito, mapa-low to high RPM, top end, ramdam mo yung power ng tulak niya. Ayan o. Dude, kilala natin ang Triumph bilang isang brand na mahilig gumawa ng 3-cylinder engine. Actually, bilang lang sila eh. Ilan lang ba ang brand na gumagawa ng 3-cylinder? At isa ang Triumph sa mga well-known brands na kilala sa 3-cylinder. Ganong bike, ang daling iwas-iwas ng Trident sa corner. Gusto kong malaman kung paano gumagana ang cruise control nito. So, meron tayong cruise control button dito. Pindutin lang natin. Iilaw tong part na to. Ayan, mayroon siyang red light dyan. Paano ko isa-set down ba? Okay. So, dalawang pindot. Hindi pala down button ng set. Every time na gagamitin nyo ang cruise control, pag pindot nyo ng icon, unang magpapop up yung red light. Sabihin natin nasa 4th gear tayo, open road. Sabihin natin 50 km/h. Isang pindot ulit sa kanya, ilaw yung green. Ayan, at dude, cruise control na. Relax na kayo sa mga straight roads. Pag-usapan natin yung presyo niya, 524,000 pesos. Lahat ng mga bagong features na narinig nyo, lahat ng mga bagong tech, all that for only 524,000 pesos. What? Yung tribute nila na naunang Trident 524 din eh, pero ngayon nagdagdag ng mga tech, ganun pa rin yung presyo. To think na nasa British brand na kayo, well-known brand. Pagdating naman sa fuel consumption, ang Trident ay kumonsumo ng 22 km/L. Actually pwede na para sa isang middleweight. Well, 3-cylinder, ganun talaga. You have that decent amount of range considering na 14 liters ang fuel capacity nito. Para naman sa mga ibang competitor niya, dyan ang Honda CB650R, of course, hindi mawawala. Magkaiba rin silang ganda eh. Inline 4 yun, mayroong e-clutch version at kung ano ba. Sa Kawasaki, ang Z60 na 2-cylinder engine, parallel twin. At kung ano pa, actually ang dami nagsiglabas ang middleweight naked bike ngayon. Pero dude, hindi mo dapat ma-miss out ang Trident eh. Number 1 issue sa dating Trident, nadali ang throttle response, but may chip dito. And na-resolve na, responsive na yung throttle niya sa gusto kong piga. The bike looks nice, medyo compact lang, may kalitan sa mga matatangkad na tao. Pero anyway, ganda naman ng itsura niya. Elegante yung dating, pero paborito ko talaga dito yung makina. Sobrang saya gamitin ang triple ng Triumph. Kung meron man akong medyo hindi nagustuhan sa kanya, Triumph bike, British brand, medyo mainit siya in traffic. Yes, isa yun sa mga dapat nyong i-consider. Pero anyway, yun yung character ng bike. And also yung gulong, Michelin Road 5. Ayun, maganda yung gulong ha, grippy tire.
maganda sa road, lalo na sa wet condition dahil sa mga spikes niya. Yung siping system niya, yung nakita niyo yung mga butas niya. Pero kasi, yung Daytona 660, sinalpakan nila ng bagong Power 6 ng Michelin. Sana naman, para sa 2025, sinalpakan na rin nila ng Road 6 instead of Road 5. Kasi Road 5 nakita na natin to sa mga dati pang bike eh. And sa bagong Trident, ganun pa rin. Siguro mas agad ako nilagyan nila ng Road 6 to instead of Road 5. Kaya mga Cutie Pies, let me know what you guys think sa bagong Trident 660. For 2025, bibilin mo ba to for 524,000 pesos? Ako personally, kung may 524 ako at gusto ko naked retro, kukunin ko to. Pero syempre, kanya-kanya ang mga preferences natin. So guys, sa mga input nyo, let me know in the comment section down below. Kung nakatulong po ang video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag po kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Marami pa po tayong mga upcoming reviews, kaya subaybay lang po sa channel. At see you sa next content.